Welcome back to Hyper Geek. I'm your host, Kuya Boss nga pala, and this is a long overdue episode. No, matagal ko nang gustong ikwento to sa inyo, pero ngayon pag-uusapan natin on our 12th episode. Let's talk about The Flash. Ito yung movie na directed by Andy Muschietti na nirelease nung June 2023, no? Last June, napakarami nating movies at games na talagang nilabas on that month. Nagsabay-sabay. No, at isa tong movie na to na nilabas nung June, no, kasabayan din ng Spider-Man Across the Spider-Verse. Now, just to jumpstart this episode, gusto kong pag-usapan lang natin ang bahagya, no? Ano ba yung naging origin story nyo with the DC Universe or with the DCEU? Ano ba yung mga nakakalakihan yung DC characters at ano yung mga naging paborito nyong superhero before pa, no? Dito sa DC na to, before tong The Flash na movie. Familiar na ba kayo sa DC movies? Yung mga yan, na pag-usapan natin ang bahagya. Kasi baka lang matanong nyo, Kuya Boss, kala ko ba Marvel fan ka? Nanonood ka din ba ng DC? Fan ka din ba ng DC? At ang maikling sagot dyan mga tol, ay oo. No, gaya ng mga nabanggit ko before sa Marvel podcast episodes natin, talagang tumawid ng DC Universe yung kagustuhan kong manood ng mga superhero movies, no? I think nagsimula ako na magkaroon ng interest dito sa DCEU or sa DC, sa mga movies ng DC, nung napanood ko yung The Dark Knight trilogy, no? Yung tatlong yon, talagang nung na-binge watch ko siya, it was mind-blowing for me yung experience ko that time kasi talagang iba yung Christopher Nolan version na yon. And for me, yun yung talagang favorite ko na Batman, favorite na version ko ng Batman, yung kay Christian Bale, yung Bale Man. Doon yung nag-spark. Tapos nasundan ng mga Arkham games. Nasimula ng Arkham Origins sa PS3, tas nagtuloy-tuloy, sinimulan kong laruin yung mga Arkham games. Doon ako nag-start magkaroon ng interest sa universe ng DC, no? And from there, nagtuloy-tuloy na. Binacktrack ko lahat ng mga movie ng mga Batman, magmula kay Michael Keaton, kay George Clooney, kay marami pa, no? Hanggat sa tumawid na kay, sino pa ba ibang Batman? Tumawid na dun sa latest, yun kay Pattinson. No, doon nagtuloy-tuloy yung Batman na na episode ko na talagang gusto ko siyang panoorin. Interesting din kasi yung ibang mga DC movies talaga, gaya nung kay Wonder Woman, 'di ba? Kay Gal Gadot, yung Shazam. No, ang galing din noon, ang gandang panoorin noon yung dalawang movie niya. Yung Shazam 2, this year lang din ni-release. Super solid noon, no? And napakarami pa. Kahit yung Justice League, yung Snyder Cut, yan, super na-enjoy ko yung mga yan, no? Without even comparing it to MCU movies. Kasi magkaiba talaga sila eh. Although gets, when it comes to continuity, pumalya talaga yung DC. Pero kung titignan mo siya, yung mga movies niya, at least for me, sa hindi nakakapagbasa ng comics, na talagang nagre-rely lang sa mga movies at dito sa mga napapanood ko, maganda yung mga DC movies. Yung Batman vs. Superman, yan, yung naunang Justice League, ano pa ba? Basta yung mga movies nila, even before pa, no? Talagang isa-isa kasi yun eh. 'Di ba? Yung Man of Steel, doon nagsimula si Henry Cavill. And talagang ang pinaka binaktra ko lang dito sa DC Universe na to ay yung mga Batman. Kasi sobrang fascinated ako kung ano yung mga kayang gawin ni Batman. Tapos, dinagdagan pa siya ng napakagaling na gameplay ng Arkhamverse. So, super solid. Super solid yung experience ko. Ngayon, this year, first quarter of this year, out of nowhere, random lang, napindot ko sa Netflix yung CW Universe na The Flash. No, yung nasa Netflix, yung kung ano yung series before, yung napakahabang series ng CW. Kasi napanood ko yung Supergirl before. Hindi pa lang yung final season. No, yung nangyari sa F ko. Yung Supergirl before, napanood ko siya and talagang na-enjoy ko siya, no. Yun talaga yung pinaka-una kong pinanood dito sa series ng CW. Kasi, alam mo na, Supergirl yun eh, di ba? Kara Zor-El. Sobrang ganda niya. Bagay na bagay yung karakter niya. And before pa sa TV, talagang napapanood ko na tong si Supergirl. No, talagang nung natigil yung Netflix dun sa second to the last season, napahinto na rin ako. Yung last season nata, I think nasa Netflix na. Hindi ko pa lang siya nasimulan ulit. Pero nung tumawid ako dito sa The Flash, sobrang mind blown ako kasi ang ganda nung season 1 ito. No, yung Barry Allen dito sa CW Universe,
Yung season 1, saradong libro agad yung kwento. Yung origin story ni The Flash, yung love and hate relationship niya kay Harrison Wells / Eobard Thawne / Reverse Flash. Sobrang solid nun. Ang hirap bigkasin ng mga yun, no? Pero, grabe yung season 1 na yun. Parang saradong libro siya sa akin. Sobrang na-hype ako nun. Umabot na ako hanggang season 4 nung The Flash. So, dahil pinanghawakan ko yung season 1 na yun, sobrang solid nun. Andun din si Wentworth Miller. Diba? Yung bida sa Breaking Bad. Si Leonard Snart siya dito. Diba? Si Captain Cold. Si Mark Hamill nandito din as a trickster. Hindi ko alam kung bakit hindi siya Joker dito. Hindi ko alam kung rights issue ba yon or trickster lang talaga yung role niya dito. Pero ang galing. Hindi ko matanggal sa kanya na kilala ko siya bilang Joker eh. Diba? Bilang boses ni Joker. Kasi trickster, Joker, diba? Parang halos the same lang naman yung halos parehas lang yung mga quirk nila kung paano sila mag-act as a villain dun sa CW Universe. Sobrang solid nung season 1 for me. Yung ending nung season 1, siguro guys, spoiler alert, no? Sa CW Universe pa lang to. Jumpstart pa rin naman to, hindi pa tayo mag-all out. Ang galing lang kasi nung mga ending nung season, at least nung season 3, nagiging okay yung buhay ni Barry. No? Nagiging okay, I think, boto ko dito sa Barry na to, no? I forgot the name of the actor. Pero itong Barry na to, talagang kuwang-kuwa niya yung pagiging The Flash for me. Okay na sana siya. Kaya lang kung naaalala nyo, yung sobrang bilis niyang tumakbo, bumalik siya ng nakaraan, 1 week before that event, yung may malaking tsunami na. 'Di ba? Tapos, nung bumalik siya ng 1 linggo, bago patayin ni Reverse Flash si Cisco, 'di ba? Ang dami nang nangyari sana na magaganda, na tinry niyang ulitin, pero hindi yun yung nangyari. Kasi, iba yung naging takbo nung week na yon, no? Nung bumalik siya. Everything that has happened from that week, a week ago, did not happen. No, yung linggo na yon. So, nag-kiss sila ni Iris, nung umamin din si Iris, hindi yun nangyari, at marami pang iba, no? Nag-ready kasi sila kung paano nila huhulihin si Reverse Flash. Diba? Kasi nalaman na nila na siya si Harrison Wells. Not knowing na one step ahead si Harrison Wells. No? Ang galing no, na talagang para siyang, yung tawag doon, pag may alter ego, yung alter ego ni Harrison Wells, pag nagiging Reverse Flash siya, galing ng portrayal dito. No? Later on talagang marirealize natin to. Yung actor din na gumanap bilang Harrison Wells, ang galing. Kasi makikita mo siya dun sa season 2 at season 3, iisang character lang yung pinoportray niya, nag-iiba yung ugali, pero iba yung flavor. No? Iba yung dating ng character, talagang nagagampanan niya ng maangas. Tawid natin doon mamaya sa season 2 and season 3 ng CW Universe and The Flash na. Pero, galing nung season 1 talaga. Saradong libro siya sa akin. No? So, super solid. Up until now, 2023 na. Hindi ko alam kung kailan nilabas yung season 1 na to. Maybe years ago. Probably years ago. Pero, ang galing pa rin. Ang ganda. Ang ganda nung season 1 na tong The Flash na to. Tapos, nung nahuli nila si Eobard Thawne, diba? Yung kwento, yung origin story niya, kung paano namatay yung nanay ni Barry Allen at pinortray or na-frame rather si Henry Allen, yung tatay niya. Yun yung talagang super solid na kwento ng season 1. No, itawid ko nang mabilis dito sa season 2, okay pa din. No, goods pa din siya. May panibagong Harrison Wells dito. Doon sa mundo naman or sa universe rather ni Jay Garrick. Tangina, may multiverse na pala before. Hindi ko alam. Ito na, kalaban na nila dito si Zoom. Diba? Zoom muna tayo. Lumabas na rin dito sino yun? Wally West, 'di ba? Yung Kid Flash. Galing din. Ganda rin ng season 2. Tawid natin banda ng season 3. No, before then, okay yung ending ng season 2, 'di ba? Parang naligtas niya si Nora Allen. Okay na sana. Kaya lang nung natalo niya si Zoom, 'di ba? Nagkaroon ng time remnant si Flash, naging dalawa yung Flash. Natalo niya si Zoom nung bumalik siya sa nakaraan kasi parang hindi niya na kayang i-take yung mga nangyayari sa kanya. Bumalik siya sa nakaraan para buhayin yung nanay niya. Pagbalik niya sa present, iba na naman. Pasok tayo sa season 3. Yun naman yung season 3. Ganun din. No, nagkagulo-gulo na yung multiverse ni The Flash dito. Yung may mga ibang alternate timeline na nangyari. Lumabas si Savitar. Yan na, yung Speed Force God. Ano ba tawag doon? God of Speed? Tama ba? Basta God si Savitar. Yun yung term nila na ginamit dito na how can you beat that God?
lumabas na dito si Alchemy. Of course, tuloy-tuloy naman yung banter dito nila Cisco, ni Vibe, ni Killer Frost, ni Caitlyn. Tuloy-tuloy na dito yon, no? Dito rin may panibagong Harrison Wells. Dito ata si HR na. HR na ata tong season 3. Sobrang galing din. No? Natalo din nila si Savitar dito. Kaya lang, kinailangan lumabas ni Barry or pumunta ni Barry Allen sa Speed Force para palitan si Jay Garrick or basta may pinalitan siya doon, no? In consequence doon sa ginawa nila para sumabog yung Speed Force, kinailangan umalis ni Barry. Dito na medyo on my end lang to, guys, ha. Medyo nagde-degrade yung season kasi napapansin ko na parang umuulit-ulit yung mga elements sa sobrang galing na naipakita ng mga previous season doon sa CW Universe. Yung binanggit ko kanina na sobrang galing ng actor ni Harrison Wells, parang naging sampal sa akin nung nilabas yung Council of Wells kasi naging ridiculous na siya for me. No, parang masyado nang na-abuse yung actor at yung pagka ginagawa nila na yun na iba-ibang character ni Harrison Wells, iba-ibang ugali, karakteristik at intellect yung nakikita natin na Harrison Wells. Dito siya parang naabuso, parang ang corny na. For me, ito na yon. Ito na yung, tama ba, season 4? Ito na yung kay Debo. Diba? Ito na yung kay Debo. Medyo nawawalan na ako ng interest dito sa part na to kasi nagkakaroon na ng mga reuse elements. Pero natapos ko pa rin tong Debo arc. Huminto ako sa season 4. Kasi nung nagkaroon ng anak si Barry sa season 5, parang medyo lumayo na. And for me, parang okay na ako dun sa season 3 pa lang nitong The Flash. Di ko alam kung matutuloy ko siya on the upcoming weeks, months ng 2023, pero tignan natin, no? For me, ang galing lang talaga nung season 1, pwede dun sa season 2 and 3. Pero yung mga lato, hindi ko sure kung kaya ko pang panoorin, no? And from there, let's go all out. No? So ito na, guys. Spoiler alert na, punta na tayo dun sa movie, no? So last June 8, nagkaroon ako ng chance makapanood ng advanced screening ng The Flash. No, courtesy of Tier 1 with Warner Brothers Philippines, of course, and Geek Talk PH. Yung tatlong nabanggit ko na yon, sila yung naging daan ko para maging posible yung pagnood ko or para maimbitahan ako dun sa advanced screening ng The Flash. Bago yung movie, talagang syempre ang daming picturean sa labas, meet and greet with other fans, may mga giveaways, tote bags. Nung nandun na kami sa loob ng sinehan, may mga pa-Q&A, pa-welcome si Warner Brothers. At isa dun sa Q&A nila, kailangan mo munang pumunta at tumakbo pala sa harap para makasagot kung ano man yung itatanong nila. Nanalo ako ng Funko Pop na The Flash kasi tinanong nila kung ano yung Kryptonian name ni Kara Zor-El. At syempre, sinagot ko siya ng Kara Zor-El. Medyo kabado pa kasi, alam mo yun, alam ko namang may mga mas fan pa sa akin doon na hindi lang nakatakbo kasi nasa taas ng sinehan. Nasa baba lang kasi kami. So, alam mo, kinakabahan talaga ako. May mga mas fan pa doon, baka magkamali ako. And yun, naging tama naman yung sagot ko, no? Eto na, nag-play na yung movie. First part ng movie, doon sa sandwich part pa lang, no? Pinakita yung costume ni The Flash nung bago siya umorder. After niyang umorder, pero hindi pa niya nakuha yung sandwich. Galing, gagi, ang ganda. Ang ganda nung costume niya, yung merong mga yellow particles or ilaw na sumasabog dun sa costume niya na wala naman sa mga previous Justice League movie. Hindi naman natin nakita yung ganong klaseng costume. Ang galing, ang ganda. Tapos yung visor niya na biglang bumaba, lumabas bigla yung logo na naudlot pa nga kasi parang tinawag siya nung bata, di ba? Tapos yung montage ng tumatakbo siya. No? Ang galing nun. Ang galing nung first part na yon na papunta siya dun sa Martha Wayne Institute. Di ba? Kung saan tinawag siya ni Alfred. No? Tinawag siya ni Alfred para iligtas yung mga bata doon. Ang galing nung part na yon. Ang galing nung part na yon na what a way to start a movie. You know, ganun na lang. Pinakita rin syempre si Batfleck dito. No? My God. Gal Gadot. Syempre, nandito. Every time lumalabas si Gal Gadot, si Wonder Woman at maririnig mo yung theme song niya, talagang kinikilig ako. No? The Wonder Woman, the beauty and the booty. Bakit? Kasi kung nakita nyo, kung napansin nyo dun sa paning ng camera, hindi ko alam kung ba't sinama yun sa camera scene, no? No, habang hinihigit niya si Batman at yung isang tao dun sa, isang mob dun sa dagat bago malaglag, merong fan service na camera panning. Hindi ko alam kung napansin niya yan, no? Ngayon punta tayo sa story nung The Flash 2023.
Actually, naging simple lang or kahit papaano, the same. Yung story niya dun sa Arrowverse kasi nagkaroon na ako ng idea. No, nandun si Iris West. Ang hirap. Iris West rather. No, andun si Iris West, kung ano yung origin story ni Barry, kung ano yung sa mga magulang niya pinakita doon. Pero dito siguro may ibang version lang. No, hindi mala Eobard Thawne yung nangyari dito. Kasi parang nasaksak yung nanay niya, kaya lang hindi pinakita kung sino yung sino sumaksak. No, nakita na lang siya ng tatay niya na parang yun din, na frame din. So kahit paano, 'di ba, may similarity na na-frame si Henry Allen. Yun yung ginustong baguhin ni Barry Allen dito or ni Ezra Miller rather, na baguhin para kahit paano sana mabuhay siya or merong mundo or alternate timeline na buhay yung nanay niya. Kaya lang nung ginawa niya yon, lumabas si Carlos Agassi. Ayun na, di ba? Nung binuhay niya yung nanay niya, lumabas si Carlos Agassi, yung isang The Flash, na napunta siya sa alternate timeline, pagbalik niya ng present, iba na yung nangyayari. Di ba? Iba na yung nangyayari at muntik niya pang hindi makuha yung powers niya. No, hindi na tayo masyadong mag-dive doon sa story, lalo sa mga nakapanood na. Pero doon sa part na yon, ang galing lang kasi yung duality ng The Flash na yon, ito yung The Flash na mature na, ito yung The Flash nakaka-discover pa lang ng power niya, at bilang isang tao, nakaka-discover pa lang ng power niya, talagang gagawin mo yung mga ginawa nung ginawa ng variant niya Yung Carlos Agassi variant ni Barry Allen, yung tumakbo ng nakahubad, nag-facing bigla, sobrang excited, gutom na gutom. Diba, hindi niya alam kung nagagawin doon sa powers niya at super excited siya sa lahat ng nangyayari. Di ko alam kung napansin nyo, babanggitin ko, natatawid ako dito sa cameo. Nung tumakbo yung si Carlos Agassi. Carlos Agassi na lang guys yung reference ko, no? Para maihiwalay natin siya dun sa original na Barry Allen na alam natin, no? Tumakbo si Carlos Agassi. Biglang lumabas si Jamie Lannister, guys. Na kumakain nata ng burger or ng pizza. Kung ewan ko napansin yon, ang ikli lang nung time na parang nadaanan lang siya. Pero nakita ko yung hilat siya ng mukha. Puta, si Jamie yun Si Jamie Lannister ng Game of Thrones. Isa sa mga nag-cameo dito. Mamaya, papasadahan natin yung mga cameo, no, as we go towards the latter part of the all-out arc na tong episode. Ngayon, ito yung isang gusto ko i-tackle dito sa episode na yung trailer, pare. Kasi, nung pinanood ko yung trailer, after the movie, kasi hindi ko naman talaga pinapanood yung trailer, guys, no? Alam nyo naman yan. Ang daming reveal na agad. No, andun na agad si Michael Keaton, andun na agad si Sasha Calle as Supergirl. Na pwede naman siyang ikagulat pa ng tao, 'di ba? Pwede siyang parang maging wow factor pa. Pero kahit papaano kasi siguro yun yung naging bentahe ng trailer. Nalalabas talaga si Michael Keaton, hindi na nila tinago. Pero kasi comparing it to Marvel and Spider-Man Across the Spider-Verse, hindi naman tayo talagang, anong tawag doon, ini-spoil na lalabas sila Andrew Garfield at Tobey Maguire Diba? Hindi tayo ini-spoil sa Across the Spider-Verse na maraming lalabas na mga alternate timeline na ipapakita kahit papano yung mga cameo or kung sino mang lalabas na tipo ng Spider-Man doon sa Across the Spider-Verse. Ang alam ko hindi talaga yung pinakitaan. They did try their best to hide them. No, para kahit papano magulat lahat ng fans habang nanonood ng sinihan. Don't get me wrong, nung lumabas si Batman na long hair, wala masyadong hiyawan sa amin. Naghiyawan na sila nung nakita na natin yung mga costume ni Batman. Yung lumabas na si Michael Keaton as Batman, no? Yung naka-suit up na siya talaga. Ang Batman. Putang ina, lahat talaga, hiyawan. Hiyawan doon sa sinihan. Pagkasabi niya lang, ang Batman. Hiyawan lahat sa sinihan, malala kasi lalo na dun sa mga matagal ng fan ni Batman at siguro bias din talaga si Michael Keaton bilang Batman. Talagang hihiyaw ka Diba? One of the best Batman there is. Dito sa napakaraming Batman na natin na nasilayan, isa si Michael Keaton sa the best. The Batman talaga na portrayal. So sobrang daming kinilig nung lumabas si Batman. At ito pa, ito yung isa sa mga kinilig naman ako. Ako, no? Nung pinakilala na si Supergirl, dun sa laban, no, dun sa nakuha niya na yung power niya, dun sa naarawan na siya, yung nakaganon na yung kamay ni Michael Keaton, try not to die, di ba? Tapos pagbaba ng kamay niya, nasa taas na si Supergirl, putang ina.
Di ko alam kung Superman or Supergirl, pero Kara Zor-El eh. Diba? Yung kay Sasha Calle. Sobrang galing. Ganda ng portrayal for me. With same statement of course, pero nagustuhan ko yung part na yan. Oo, idol ko yung sa CW Universe na Supergirl, na si Kara Danvers. Teka, puro fiction name yung nababanggit ko. Ano bang name ni Kara Danvers sa ano? Alam ko yun eh. Melissa Benoist. Yon. O yan, di ko na sinerch. Melissa Benoist. Yung buti naalala ko. Super fan ako niya. Pero fan din ako ni Sasha Calle. Galing lang pareho. Ang galing pareho ng portrayal nila, no? Same statement included. Punta na tayo sa best parts, no? Kasi nahahapyawan ko naman na yung mga best parts nung movie. For me, yun nga, yung kay Jaime Lannister, hindi ko alam kung marami ding nakapansin sa inyo, pero ang gandang ang gandang fan service no. Hindi ko lang alam kung bakit nandun siya, no? Baka sa sequel, hindi ko alam kung may sequel to. Kung lalabas pa siya sa mga latter part, no? Nung nawala yung kapangyarihan or yung powers nung OG Barry Allen natin, no? Yung bumalik sa past. Ganun pa rin siya tumakbo. Sobrang nakakatawa yan. Yun dun sa museum na part, 'di ba? Yung gumagano-gano siya pero ang bagal niya, tangina hindi na siya makapag-face, nauntog na sila, nawala pa yung ngipin niya, putang ina. Lahat 'yon, napakagaling ng comedic timing nun. Gusto ko yung part na 'yon, no. Ito yung isa sa i-highlight ko na, natatawid ko na sa bandang huli. Ito yung isang bagay na hinahanap ko sa Thor Love and Thunder. Sorry guys, hindi ko maiwasang hindi ma-compare, no. Kung paano nila pinakita yung blue lightning and yellow lightning in contrast dun sa screen. Na yung dalawang Barry Allen tumatakbo nang magkaiba yung kidlat na lumalabas. Yung kay OG na The Flash, dilaw. Dun sa Carlos Agassi na The Flash, kulay asul. Ang galing. No, yun yung isang bagay na hinanap ko sa Thor Love and Thunder nung naglalaban si Thor at si Odin. No, the contrast of the blue and yellow lightning, ang galing. Ang ganda sa mata, ang sarap sa mata. Ginawa nila yon dito sa The Flash na talagang sobrang nagustuhan ko. Simpleng bagay lang yun guys, sa kulay lang yun ang kidlat. Pero for me, dahil nga napag-uusapan natin yung multiverse dun sa Thor Love and Thunder, tumawid tayo ng mythology, yun yung talagang hinanap ko. Dun sa sa film na yun, no, sa Love and Thunder, na nakita ko dito sa The Flash. Ang galing! Ang galing, nakuha nila yun, no? So, sobrang saludo, no? Sobrang saludo dito sa scene na to, dun sa gera na scene na to. Galing lang. Tawid na natin dito sa mga cameos. Kasi alam naman natin guys, no? Ngayon kasi talagang kasagsagan ng mga multiverse, hindi maiwasang hindi mangyari itong mga ganitong klaseng bagay, no? Nung ano ba tawag doon? Basta yung mga globo na nasisira na ni Carlos Agassi, yung timeline, yung multiverse. Napakarami natin nakitang cameo. Nandito yung cameo ni Christopher Reeve. Nandito yung cameo ni Jay Garrick, ni Adam West, ni Nicolas Cage na talaga namang napaka-controversial na hindi daw natuloy-tuloy. Diba? Napakaraming nung time na to, nung part na to, hiyawan talaga sa sinehan. Parang wala na akong narinig. Yung nakikita ko na lang yung nasa screen mismo kasi tuloy-tuloy to eh. And imagine guys, nasa advanced screening ako. So lahat nung kasama ko manood, talagang alam kong mga fan din. Alam nila yung mga previews na gumanap dun sa series na yon. Ay putang ina. Ako mismo hindi ko alam yung kay Nicolas Cage eh. Na meron palang ganong part na nag-audition pala si Nicolas Cage. Pero sila lahat hiyawan. Hiyawan talaga lahat sila. No, lalo nung lumabas si Adam West, tangina, the late Adam West, super solid. Talaga lahat, hiyawan talaga lahat malala, no? And ang ganda nun. Ang gandang, hindi ko alam kasi kung ito na yung part ba nang nireset nila yung timeline. Ito ba yung part na, kasi kasagsagan to guys ng paglipat ni James Gunn sa sa DCU. 'Di ba? Wala nang DCEU, DCU na. And ito na ata yung last na movie ng DCEU. Correct me guys, no? Kung talagang ito na yung last. Kasi ngayon na nagre-record tayo, lumabas na yung Blue Beetle, lumabas na yung Aquaman The Lost Kingdom. Hindi ko pa alam kung may sense of continuity pa yon o yun na yung bago o itutuloy pa din ba yon. Basta, wala pang final na plano kung ano yung gagawin ni James Gunn sa DCU. No, pero at that time, ang daming mga naging opinion about The Flash, kung i-reset niya ba yung timeline para lahat ng mga nangyari before
ma-retcon, di ba? Yung mga ganong klase. That time, sobrang ang daming opinions dito, ang daming mga fan insights dito sa ending na to. Talagang hiyawan lahat dun sa ending. Dun sa ending naman ng advanced screening kasi guys, for context, hindi namin nakita yung ending na ang dulo pa lang lumabas na Batman ay si George Clooney. Hindi namin nakita yon. Pati yung scene niya or scene ni The Flash kay Aquaman na parang, so sinasabi mo yung ibang Aquaman sa ibang universe, ako din? Hindi na namin yung nakita. No? Hindi na yung lumabas sa amin. Ang lumabas na lang talaga sa amin is nalaglag yung ngipin ni The Flash. Alam ko yun na lang yung huli namin nakita. So lahat, parang hindi namin alam sino ba yung Batman na yun. I was hoping for Christian Bale. Guys, honestly, nung narinig ko na may nanghulan George Clooney, George Clooney nga. Hindi yun magiging Robert Pattinson. Hindi yun magiging ganon. Kasi alam ko hiwalay yung Batman ni Robert Pattinson eh. Hindi rin yun si Batfleck kasi hindi nga siya yung parang implied na Batman na nandun. Diba? Imposible din naman na si Michael Keaton kasi si Michael Keaton na yung una natin nakita. So yung part na talagang ang daming nabaliw nung time na yan. Punta na tayo dito sa ending part ng movie. Ito yung for me dito ako na naiyak, no? Kasi kinailangan mangyari. I love you more, I love you first. Naiyak talaga ako dito kasi kausap niya yung nanay niya, di ba? Kinailangan mangyari. Ito na yung tinatawag natin palagi na canyon event. Or for this movie, ang tawag dito is the inevitable intersection. Yung hindi mo pwedeng baguhin, hindi dapat baguhin talaga. Kasi pag binago mo, catastrophic yung nagiging epekto sa timeline. Which is kailangan talagang mamatay ni Nora Allen. O yung nanay niya. Tangina, ang lungkot niya nun. Nung scene na yun, yung parang tinatanggal niya ulit yung lata ng kamatis or can of tomatoes rather. Tinagalog ko lang. Parang hirap nun, no? Parang same with Spider-Man Across the Spider-Verse. Pag nalaman mo na mamamatay yung magulang mo, tangina gagawa ka talaga ng paraan para matigil yun or huminto yun, lalo kapag kaya mo. Diba? Yun yung nakakalungkot dito sa ending scene na to at nakuha ko nung scene na to. No? Itong part na to. Now, let's go to the finale. No? Ano ba yung overall na thoughts ko dito sa movie? Kasi guys, nung lumabas yung movie, meron ng mga allegations at mga kaso dito kay Ezra Miller na hindi na natin pag-uusapan, no? Hindi natin pagdi-deep divean dito sa episode na to. Kasi gusto ko mag-focus mismo dun sa movie, hindi dun sa tao. No, alam ko marami talagang olats na ginawa si Ezra Miller or alleged na ginawa ni Ezra Miller. Pero when it comes to the totality ng movie, na hindi lang siya yung nag-prepare dun sa movie, na maraming directors, actors, pati yung pagbabalik ng legendary Batman natin na si Michael Keaton kasama dito. For me, that time, ang naging stand ko is to still watch the movie. Panoorin niyo yung movie. No, kahit na talagang cancelable si Ezra Miller bilang Ezra Miller, ang galing ng portrayal niya kay Barry Allen. Ang ganda ng portrayal niya sa The Flash. No, kahit sa Justice League pa lang napaka comedic niya. For me. No? So, nagustuhan ko talaga yung art niya or portrayal niya bilang The Flash. No? Bilang Ezra Miller, pahit, pero bilang The Flash, idol. Bilang Barry Allen, idol. No? Ngayon, gaya ng nabanggit ko kanina, yung Great Reset ng DCEU at sa DCU, dito natin parang nagkaroon ng talagang malawak na pag-iisip ng mga tao or ng mga fans ko ano mangyayari sa DCU. For me, as a movie alone, ang ganda nitong The Flash. No? Hindi niya kailangang maging related sa mga ibang movie ng DCEU or ng DC kasi it can stand on its own. Kahit hindi mo kilala si Batman, si Superman, or si Wonder Woman, it can stand on its own. Itong movie na to. No? Kahit yung Aquaman na yon, kahit yung mga fan service before, ang galing lang kasi ang simple lang ng story niya guys. Ang simple lang ng story niya. Umikot lang to doon sa episode na talagang gustong iligtas ni Barry Allen si Nora Allen. No, kahit tanggalin mo yung mga cameos, buo yung storya. May Batman na iba yung Batman na nakilala, no? Iba yung Batman na nakasanayan niya doon sa naunang part ng movie.
Tapos lumabas yung 1989 Batman, hindi kilala ng mga tropa niya kung sino yung Batman. Iba yung Marty McFly, 'di ba? Iba yung actor ng Footloose. Mga ganun, magigets mo yun eh. 'Di ba? Magigets mo yun na parang bakit iba na yung mga tao dito. No? So for me, ang ganda nitong movie na to and it can stand on its own. Kahit wala yung cameo sa dulo nila Christopher Reeve, nila Adam West, no? Additional lang yun for me. No? Pero ang ganda nito. Galing na tong movie na to. Alam mo, itong movie na to, one of the best DC movie. Kasama ng Shazam 2. Sobrang ganda. No, hindi ko pa lang napanood yung Blue Beetle sa ngayon, pero hindi ko sure kung yung Aquaman The Lost Kingdom, 'di ba? Palabas na rin this year. Hindi ko sure kung magiging maganda siya, pero let's see. 'Di ba? Jason Momoa, tingnan natin. Marami pang mangyayari sa DC Universe. Nakaabang ako. Oo, same with Marvel. 'Di ba? Marami talagang lumalabas lately, no? And kung makakasunod tayo, we will be there, no? We will do an episode hangga't maaari, lalo kapag talagang meron tayong hype towards these movies na nabuo. No? Pero for me, ang ganda nitong movie ng The Flash on its own talaga. Yun lang guys, for this episode, maikli lang tayo ulit. Tama ba? O 30-minute mark, 40-minute mark. Maraming salamat. Let me know your thoughts on this movie as well. Feel free to share it sa comment section dito sa Spotify or kung saan nyo man to napapakinggan. Any details I missed, lalagay ko na lang sa hypernote sa caption. So please do check that out. Lalo sa mga pangalan ulit na nakakalimutan ko. As of now, Hyper Geek Podcast is my main content, no? Gaya ng nabanggit ko, this is a long overdue episode pero kailangan ko lang talaga siyang gawa ng episode kasi for me, nasa timeline to ng isa sa mga magagandang DC movie. Kung magra-rank ka ng mga DC movie talaga, itong The Flash, galing, no? And kung meron ka pa, kung interested ka pa na makita yung ibang mga geek-related contents na ginagawa ko, please do follow me on Facebook, Kuya Balls, TikTok, Kuya Balls, sa Instagram din, Kuya Balls, no? And eto, hindi ko na po promote pero part ako ng topic na show, ng The Game Silog Show, no? Gaming video podcast. Gaming video podcast din yon. Podcast kasi sabi ko kanina na every Sunday 6 PM meron kaming live show na talagang ang context on, may mga topic kaming dala na hindi namin alam pare-pareho yung context para mapag-usapan dun sa show. Kumbaga, bulagaan topic yun. No? Sana guys, every Sunday 6 PM makadaan din kayo. Yung episode naman din nun, nasa The Game Silog Show podcast channel sa Spotify. Yung mga back episodes. So, sana matry nyo, no? Kung bago kayo dito sa channel ng Hyper Geek. Again guys, maraming salamat sa mga nakatapos ng episode na to. As we record this episode, this week, papunta na ako ng Singapore to watch The Distant Worlds Final Fantasy musical or a music from Final Fantasy na isa talaga sa mga goal ko as a Final Fantasy fan. So, probably titigil na naman ulit yung podcast pero babalik ako agad at magre-record tayo. Marami pa tayo i-record. Marami pa akong utang sa inyo. Pero sa ngayon, out na muna si Kuya Balls in 3, 2, 1! Hey, let's go!